Sa video na ito, alamin po natin yung timeline ng Antikristo sa panahon ng Tribulation. Marami mga tao ang nagtatanong, sino nga ba ang Antikristo? Kailan siya lalabas at papaano natin siya makikilala? Bago pa man tuluyang lumabas ang Antikristo bilang isang tao, malinaw po na sinabi sa 1 John chapter 2 verse 18 na maraming mga Antikristo ang nasa mundo na. Hindi pa po ito ang mismong leader, kundi ang espiritu ng Antikristo. Ang espiritu po ng panlilinlang, kasinungalingan at pagtanggi sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita po ito sa pagdami ng mga maling aral at paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan. May mga aral na gumagamit ng Biblia pero tinatanggi ang pagsisisi, kabanalan at kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 22, ang tumatanggi kay Kristo ay merong espiritu ng Antikristo. Kaya mga kapatid, bagamat wala pa po sa panahon natin ngayon yung isang leader na Antikristo, ibig sabihin lamang po niyan sa panahon po natin ngayon at kahit noon pa man, meron ng espiritu ng Antikristo. Kaya po dapat mag-ingat na tayo doon. So dahil po dyan, unting-unting hinahanda ang isipan ng mundo upang tanggapin ng isang leader na mag-aalok ng solusyon at kapayapaan kapalit ang katotohanan. Habang lumalala ang kaguluhan sa ating mundo tulad na lamang ng mga digmaan, krisis sa ekonomiya, pandemya, kagutuman at moral na pagbagsak, darating po ang panahon na lalabas ang isang leader na merong kakaibang talino at karisma. Ayon po sa Daniel chapter 9 verse 27, ang taong ito ay gagawa ng isang kasunduan ng kapayapaan. Lalo na po, kaugnay po dito ang Israel. So sa mata ng mundo, siya ang sagot sa problema. Siya po yung magmumukhang taong kayang pag-isahin ng bansa, tapusin ng digmaan, at ibalik ang kaayusan. Marami po ang hahanga sa kanya at sasabihin na dumating na po yung leader na mag-aayos ng ating mundo, na siya na po yung tagapagligtas. Lalo na nga po doon sa bansang Israel. Iisipin nila na siya po yung Mesaya. At siya na po yung magiging sagot sa lahat ng kahirapan at kaguluhan sa ating mundo. Pero hindi po nila alam, ito po ang simula ng pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng tao sa mundo. Sa sandaling magsimula po yung kasunduan na ito na gagawin ng Antikristo, magsisimula na rin po ang tinatawag na 7-year tribulation. Isang yugto sa kasaysayan ng mundo na ayon mismo sa ating Panginoong Kristo, doon po sa Matthew chapter 24, ito po ay magiging panahon ng walang kapantay na kaguluhan, takot at panlilinlang. Hindi po ito basta ordinaryong krisis. Ito po ay pandaigdigang kaguluhan na apektado po ang bawat bansa, lahi at relihiyon. Sa panahong ito, unti-unti pong mabubuo ang tinatawag na one world system. Ito po ay isang pandaigdigang kaayusan na binubuo ng iisang pamahalaan, isang ekonomiya, at simula ng iisang relihiyon. Sa unang tingin, magmumukha itong solusyon sa mga problema ng mundo, digmaan, kahirapan, kagutuman at kaguluhan. Marami po ang maniniwala na ito ang sagot sa kaguluhan ng sangkatauhan. Sa unang kalahati ng tribulation, hindi pa hayagang ipapakita yung kasamaan ng Antikristo. Sa katunayan, siya po ay lalabas bilang tagapag-ayos at magbibigay ng kapayapaan. Siya po ay magiging lalong makapangyarihan, pinupuri ng media, kinikilala ng mga international organizations at sinusunod ng mga leader ng iba't ibang mga bansa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako, ang kanyang imahe ay puno ng karisma, at ang kanyang impluwensya ay lalong lumalawak. Pero mga kapatid, ayon po sa Biblia, ito ay panahon ng matinding pangloloko. Habang abala po ang mundo sa paghanga sa kanya, unti-unti niyang pinatitibay ang kanyang kapangyarihan. Ang kapayapaan po na kanyang ipinangako ay pansamantala lamang. At ang kanyang sistemang itinayo ay magiging daan sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng tao. Sa kalagitnaan ng 7 taon, pagkalipas ng 3.5 taon, magaganap po ang isa sa pinakamahalagang propesiya sa Biblia. Sisirain ng Antikristo ang kanyang kasunduan. Papasok po siya doon sa Third Temple sa Jerusalem at idedeklara ang sarili bilang Diyos. Ito po ang tinatawag na abomination of desolation. Sa sandaling ito, mawawala po ang kanyang maskara. Ang leader po ng kapayapaan ay magiging hayagang diktador. Ang huwad po na tagapagligtas ay maghahayag ng kanyang tunay na layunin, ang agawin ng pagsamba na para lamang sa ating Diyos. So kapag nangyari na po yan, ipapatupad na ang isa sa pinakakinakatakutang sistema sa kasaysayan. Ito po ang tinatawag natin na Mark of the Beast. Ito po ay binanggit doon sa Revelation chapter 13 na walang sino man na makakabili o makakabenta kung wala ang markang ito sa kanilang kanang kamay o sa noo. So hindi lamang po ito simpleng marka. Ito po ay simbolo ng pagsunod at pagsuko mo ng iyong buhay sa Antikristo. Ibig sabihin, kapag meron ka ng tatak ng Antikristo, ikaw ay sumasamba na sa kanya. So pag nangyari po ito, ang buong mundo ay papasok sa isang sistemang kontrolado. Kasama na po dyan yung ekonomiya, galaw ng tao, at maging ang personal na desisyon ng mga tao.
Sa panahon pong ito, ang pagtanggi sa marka ay katumbas ng kahirapan, pag-uusig, at higit sa lahat, kamatayan. Kapag lumabas na rin po yung mark of the beast, magsisimula na yung tinatawag na Great Tribulation. Ito na po yung pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan. So pagdating po ng Great Tribulation, sigurado po na hindi ito magugustuhan ng maraming tao. Marami ang magagalit sa ating Panginoong Diyos at sisisihin yung Diyos sa mga nangyayaring hindi magaganda sa ating mundo. Pag sinabi po kasing Great Tribulation, ito po yung pinakamatinding kapighatian na mararanasan sa sangkatauhan. Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kung explain ko po sa inyo to na mas simple, dadalhin po yung impyerno dito sa ating mundo pagdating ng Great Tribulation. Parang mararanasan mo na ang impyerno dito pa lamang sa ating mundo. Marami pong mga kakaibang pangyayari na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. At hindi lang po yun, talagang ito ay nakakatakot at hindi magugustuhan ng maraming mga tao. Ngayon sa huling yugto ng pamumuno ng Antikristo, titipunin niya po yung iba't ibang mga bansa para sa huling digmaan. At ito po ang tinatawag na Battle of Armageddon. Ayon po sa Revelation chapter 19, magtitipon ang mga hukbo mula sa iba't ibang panig ng mundo upang lusubin ang Israel. Sa panahon po na yon, parang wala na pong pag-asa. Ang Israel ay napapaligiran. Ang mundo po ay kontrolado ng kasamaan. Ang Antikristo ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan at tiyak ang kanyang tagumpay. Pero mga kapatid, doon mismo, sa oras na inaakala ng lahat, na tapos na ang lahat, magaganap po ang pinakadakilang pagbabalik sa kasaysayan. Bababa po mismo yung ating Panginoong Kristo mula sa langit. Ang langit po ay bubuksan, ang kanyang kaluwalhatian ay magniningning, at sa kanyang presensya, yayanig ang buong sanlibutan. So dito po walang magaganap na mahabang labanan. Walang taktika, walang tsansang manalo ang Antikristo. Sa isang salita lamang ng ating Panginoong Kristo, matatapos ang lahat. Ang kasamaan ay guguho sa isang iglap, ang Antikristo at ang huwad ng mga propeta ay tuluyang matatalo. Hindi po dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito po natin makikita pagkatapos ng tribulation, matatalo ang Antikristo. At magsisimula na po dyan yung paghahari ng tunay na Kristo. Yan po yung ating Panginoong Kristo. Maghahari siya sa ating mundo sa loob ng 1,000 taon. Kung sa panahon po ng Great Tribulation, ang impyerno ay dadalhin sa ating mundo, pagdating naman po ng 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo, ibababa naman po yung langit dito sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, mararanasan naman ng mundo na ito yung langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Malinaw po ang mensahe ng Biblia. Maaring madaya ng Antikristo ang buong mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan, panlilinlang at huwad na kapayapaan. Pero hindi niya po kayang talunin yung ating Diyos. Ang paghahari niya ay pansamantala lamang. Ang kapangyarihan ay hiram lamang. At ang kanyang wakas ay tiyak na pagkatalo. Ginawa ko po itong video na ito para maging babala para sa ating lahat na dapat manampalataya na kayo sa Panginoong Kristo. Dahil kapag hindi kayo nanampalataya sa Panginoong Kristo, sigurado na mararanasan nyo yung kapangyarihan at yung pamumuno ng Antikristo sa mundo na ito pagdating ng tribulation. So ayaw naman natin na maranasan po natin ang tribulation. Kaya dapat ngayon pa lang, manampalataya na kayo sa tunay na Kristo. Yan po yung ating Panginoong Kristo. Dahil hindi natin alam, anytime pwedeng this year, lumabas na rin po yung Antikristo. Kaya kung nanampalataya na rin po kayo sa ating Panginoong Kristo, ibahagi nyo rin po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Sa ganon, magkaroon sila ng kaligtasan. At kapag dumating na yung ating Panginoong Kristo, sabay-sabay po tayong mawawala sa mundo na ito, ililigtas po tayo ng Diyos sa tribulation, at makakasama natin yung ating Panginoong Kristo magpakailanman.